Ang kapal! Sa lahat ng presidente, ikaw ang pinakademonyo. Ito ang Wow Trending, isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Galit na nag-live sa kanyang Facebook page, hindi napigilan ang kanyang sarili at sinabihan si Presidente Bongbong Marcos na pinakademonyo sa lahat ng naging presidente sa Pilipinas, lalo na si Senador Riza Hontiveros na kumuha pa daw at nagbayad ng mga testigo para idiin si Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung mapapansin ninyo mga kaibigan, umalma sa isa sa kanyang mga programa si Ted Filon dahil sa isiniwalat na budget sa VICAM na kung hindi dahil sa PI ay wala tayong kaalam-alam na hindi lang pala ang 26.7 billion ang isiningit sa VICAM. Meron pa palang sa DPWH sa 2024 na budget. Naku po, ito ay bilyones din. Tama na, sobra na. Ito ang naging komento ni Ted Filon sa kanyang natuklasan. Hindi kaya itong issue ngayon kay Pastor Apollo C. Kibuloy ay palusot lang para mawala ang issue ng PI, AKAP, ayuda para sa kapos ang kita program na may isiningit na budget na 26.7 billion at itong bilyones din na budget na isiningit sa DPWH, tanging si Ted Filon lang ang nagsiwalat nito sa mainstream media. Kung ito kasi ang tatalakayin ng media ay lalong masisira ang pangalan ng mga Marcos na binansagan noon na kawatan dahil nag-deny si Senador Amy Marcos na hindi niya alam kung bakit may AKAP, pero ang nakapagtataka ay bakit may pirma siya. At itong pinsan ni Presidente Bongbong Marcos na pasimuno ng PI, wag na tayong magbulag-bulagan pa mga kababayan. Bistado na, wala na silang lusot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Napakinggan ko uli ang mensahe ni Pastor. Statement ni Pastor, hindi lang para sa lahat ng mga kingdom citizen, kundi para sa sambayanang Pilipino. Ang sakit pakinggan bilang isang Pilipino at bilang isang kingdom citizen. Traidor ka, Marcos. Oo, wala na kaming galang sa iyo. Wala kang galang sa rights ng mga Pilipino, wala kang galang kay Pastor, wala rin kang karapatang galangin namin. Kung meron mang pinaka masamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, ikaw yon. Wala akong pakialam kahit ano pang gawin mo sa page na to. Sawang-sawa na kami, ang dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Pero nananahimik ang mga Pilipino. Naghihintay kami ng tamang panahon. And I think this is the right time. Pagkatapos yung gipitin ng gustong SMNI, sasabihin niyo dumaan sa due process. Ngayon, gigipitan niyo yung pastor namin kung ano-ano mga false witnesses na mga yawang mga witnesses nandyan sa inyo sa Senado. Lalo na itong Hontivirus na to na pinakikinggan ang walang kwentang mga witnesses na dala-dala niya. Pareho niyang walang kredibilidad. Gusto niyo idaan sa due process? Hindi niyo nga dinaan sa due process kami? Ang SMNI, ang Kingdom of Jesus Christ, si pastor, niya gusto niyo idaan sa due process? Ang lahat ng mga accusations sa inyo ngayon? Ang kapal! Sa lahat ng presidente, ikaw ang pinakademonyo. Sorry wala na talaga kaming respeto sa'yo. Napaka-inosente ni Pastor. Kasalanan niya ba nagkaroon siya ng best friend na isang napakagaling na presidente? Bakit? Naiinggit ka kasi hindi mo kayang gawin kung anong ginawa ni Duterte. Hindi nyo kayang pantayan. Natatakot kayo kay Sara? Bakit? Kasi Natatakot kayo kay Sara? Bakit? Kasi kayang gawin ni Sara kung anong nagawa ng tatay niya. Baka pwedeng sobra pa. Kaya ngayon, anong mga pinagagawa nyo? People's Initiative. Dahil ano? Dahil gahaman kayo sa kapangyarihan, gusto nyo magstay dyan sa power. Pues, hindi mangyayari yan. Lalo na sa ginagawa nyo ngayon kay Pastor.
Tapos gagawa nyo pa ngayon, nakipag-connivance pa mo kayo dito sa mga Amerikano? Para ano? Kasi hindi nila magawang malitis doon sa Amerika dahil wala silang makitang matibay na ebidensya. Kaya ngayon, nakipag-connivance kayo sa inyo? Anong papakita nyo? Iyang mga witnesses ninyo, na isang witness nga dyan, nilitis na dito, gidinay manggani dahil wala siyang klarong ebidensya. Dahil isa siyang bayaran at dahil isa siyang fake. Tapos inanaan niyo si pastor? Napaka-inosente ni pastor. Wala siyang ibang gusto kundi ang kabutihan ng tao. Pero ginanyan niyo siya. Kaya kaming dito sa kingdom, pastor, sabihin mo lang, saan, kailan, tatayo at handa naming ialay ang buhay namin para mawala lang yung administrasyon na yan. Mga kapwa ako Pilipino, tama na. Tama na ang kademonyuhan ng administrasyon na to. Kung nagawa nila yan kay pastor, na ma-impluwensya, makapangyarihan, kaya nilang gawin yan sa mas ordinaryo pang tao. Magtulong-tulong tayo, mga kapwa Pilipino.